Ereptop, mga kapatid. Kasi hindi ko kayo makita pag nakaganito malabo. Ayan, so makibukas po tayo sa libro po ng John chapter 6, verses 5 to 8. Sabi po dito, when Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him, he said to Philip, "Where shall we buy bread for these people to eat?" He asked this only to test him, for he already had in mind what he was going to do. And sabi dito sa 7, Philip answered him, 8 months' wages would not buy enough bread for each one to have a bite. Verse 8, another of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, spoke up. Here is a boy, verse 9 pa pala, here's a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish, but how far will they go among so many? So ang Panginoong Jesus dito ay siya po ay nagpipreach sa wilderness, sa part ng Galilee. At gumabi na dahil sa sobrang yung mga tao ay sunod ng sunod sa kanya, gumabi na. At sabi ng mga disciple, send them away. Kasi paano natin sila papakainin? But the command of the Lord Jesus, give them food, give them to eat. No? So, imagine ninyo, 5,000, tapos itong 12 disciples, saan sila kukuha? Na kahit pa, sabi natin may bukas na bakery, hindi kakasya sa 5,000 ang isang bakery, no, kung mayroon man silang mabibilhan. So the problem, wala pong resources. So ang una pong tinanong dito, we will note, si Philip. Pero sabi dito, sa text natin, na alam na ni Jesus kung ano yung kanyang gagawin. He questioned Philip to ask Philip or to test Philip kung anong magiging idea ni Philip, no? Pero si Philip sabi niya, wala po tayong magagawa diyan. Dami-dami po nila, kumbaga marunong si Philip mag-calculate, no? So ang respond ni Philip kagad ay close deal na kagad. Wala tayong magagawa, Lord. But take note, lagi po natin tandaan na sabi dito sa umpisa na alam na ni Jesus ang kanyang gagawin. And there was another disciple, si Andrew. May nakita siyang bata. Sabi niya, may bata dito. Maybe this boy, no? Kasing laki niya. Ang pogi ng anak mo. Nakakaintindi siya ng Tagalog. At kaya atayafe. Ayun, so, mayroong nakita si Andrew na bata. Sa dinami-dami nila, itong bata yung may baon. Sabi niya, mayroon itong bata na to, na dalang 5 tinapay at 2 isda. Pero paano natin, saan to aabutin? So may solution po si Andrew. The solution is Andrew was dun sa pagkakita niya dun sa bata na mayroon, no, na mayroong pagkukuhanan. At as we read the story, sinabi ni Jesus, paupuin sila, kinuha nila yung pagkain ng bata na 5 pieces of bread and baka pita yon, no? Lagi pong pinipresent, pita, baka pita yon, no? So 5 pieces of bread and 2 isda, no? Ang dala ng batang ito. Jesus commanded them to sit down and distribute ang lahat. So makikita natin as we go back dito sa ating text na binasa, mayroong isang bata. Although yung mayroon ng batang yun ay konti lang, ano po ang ginawa ng bata? Ipinagkaloob niya. Binigay niya kung ano yung mayroon siya. Diba? Kasi kung ibang bata yon, sasabihin niya, hindi po, magugutom din ako. Diba? Kaya lang ako nag-secure ng baon ko. Si ima ko, nagbigay sa akin ng baon para hindi ako gutumin eh. Bibigay ko sa inyo, malay ko, baka wala namang mangyari. Pero ipinagkatiwala ng bata yung kanyang 5 bread and 2 fishes.
Dahil sa kanyang pagkakatiwala ng konti, napakain ni Jesus ang 5,000 people or 5,000 men, excluding po yung mga babae at mga bata. So there were 10,000 according to yung pong mga historian or yung mga yung mga scholar. 10,000 people maybe ang nakakain sa oras na yon. Imagine ninyo, pag tayo po mga kapatid ay pinagkakatiwala natin yung konti sa atin, God will multiply that. Di ba alam naman natin mag-multiply? Di po ba? 0 times 0. 0. Di ba? Wala po tayong mamumultiply unless we are not giving something. Unless we are not offering something, wala pong i-multiply ang Lord. So sa ating pong pagbibigay, sa ating pong pagbabalik sa Panginoon ng mga pinagpapala po tayo ng Lord para mayroon po tayong ibigay sa Kanya. At kahit gaano man po yun kakonti, pag nagbibigay po tayo, ibinibigay natin, binigay ng bata lahat. Yung mayroon siya, ibinigay niya kung anong mayroon siya. And hindi lamang siya yung nasatisfied, all the people at kahit yung mga disciple ay nakakain. So we have to give whatever we have with all our heart. At ang Lord ang magmumultiply dyan. So kung marami tayong binibigay, mataas ang multiplication, di po ba? Kung halimbawa, 1 times 100, di ba? Magkano ba? 100, di ba? 1 lang yun, pero paano kung 2 times 100? Di ba? So, we will have many. Pagka tayo po ay magaling sa multiplication, dapat po sa atin pong pagbibigay ng kung anong pinagkatiwala ng Lord sa atin, patuloy po nating ibigay ulit sa ating Panginoon. So, with all our hearts, with all generosity, yung generous na pagbibigay natin, sabi ng Bible, generous din yung kapalit ng Panginoon. Multiplication lang yun. Po ba? Multiplication. Hindi po siya subtraction, hindi siya division. God wants us to experience multiplication in our life lagi. So, tayo po ay manalangin. Panginoon, patuloy ka po namin, Panginoong dinadakila. At nagpapasalamat kami sa lahat ng pag-sustain nyo, sa lahat ng aming mga pangangailangan, O Lord God. At salamat dahil tinuturuan niyo po kaming magbigay upang maranasan po namin ang kasiyahan na kami, Panginoon, ay mag-offer, magbigay, tumulong, O Lord God. Salamat po sa oras na ito, na tunay nga pong ito po ay opportunity namin upang kami, Panginoon, ay magkaloob. Thank you so much, Panginoon, sa aming pong mga trabaho, na kung saan, O Lord God, sa pamamagitan nito, ay nagkakaroon po kami ng income at mayroon po kami ibinibigay, O Lord God. Maraming salamat sa generous heart, Lord, truly, na kung sino po yung nagtatanim ng kakaunti ay umaani ng kakaunti. Ngunit kung nagtatanim po kami with generous heart and with generosity, aani po kami, Panginoon, generously. And truly, Lord God, we glorify your name at patuloy niyo pong i-multiply ang lahat, Panginoon, na mayroon kami, O Diyos, at naway patuloy namin maging kasiyahan na kayo ay kalugdan, na kami, Panginoon, ay magbigay. We glorify your name, Father God. We thank you so much for always blessing us in Jesus' name. Amen.